ating AC circuit, comparison natin sa DC circuit is siya ay reversing direction at regular intervals. Meaning to say, nagmo-move yung ating electrons from negative to positive, then positive to negative, at a regular interval. Meaning to say, yung pag negative to positive natin is having the same time ng pag move niya pabalik naman ng positive to negative. Halimbawa, 1 millisecond siya nag-negative to positive, then another 1 millisecond naman tayo from positive to negative. So, yun yung ating behavior ng ating alternating current. Ano po? Well, yung ating direct current naman is flowing siya in only one direction. Ano po? So, from negative to positive yung flow ng ating electrons natin. And ang ating direct current, as discuss natin before, is nakukuha natin yung ating direct current through battery, source natin. And yung ating si AC circuit is pwede natin siya makuha using AC generators natin. Ano po? Ang ating AC is wala siya pong frequency. Ano po? The frequency ng ating DC is 0. While yung ating alternating current, since meron tayong ang sinusoidal wave na na-form, so nagkakaroon tayo ng frequency ng cycle natin. Ano po? So meron tayong ginagamit na 50 Hz or 60 Hz natin for the frequency depending upon the country. And sa Philippines nga, isang ginagamit nating frequency is 60 Hz tayo. Then, efficiency ng ating direct current is considering na meron lang tayo resistance na meron sa ating DC circuit. So, ang ating efficiency dyan is meron tayong power factor na 1 or 100% efficient yung ating DC system. And yung ating AC system naman is naglalay siya or nagre-range siya between 0 and 1. So, possible na magkaroon tayo ng efficiency na 0, meron din tayong maging efficiency na 1, at meron tayong efficiency na papatak siya between 0 and 1. Let's say 0.6 power factor lagging, or sabihin natin 60% lagging, 60% leading, 80% lagging, 80% leading. Yun po yung tinatawag natin na power factor na in-introduce natin sa AC circuit. So properties ng ating alternating current, we have the frequency natin. Ano nga ang unit ng ating frequency? We have the unit of hertz natin, or kung siya i-expand natin yung ating hertz, so galing lang siya sa ating cycles per second. Ano po? Cycles per second yung ating mahiwagang frequency, which is pwede natin siya makuha using 1 over T or using Pn over 120, or we can also use yung ating formula using angular frequency natin. Ano nga yung formula natin ng ating angular frequency? So meron tayong angular frequency na equal siya sa ating 2 pi f natin. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang ating angular frequency, ang ating omega, ay equal po siya sa 2 pi f natin. So kapag hinanap natin dyan yung f, so pwede natin makuha yung ating f using omega divided by 2 pi. Nakukuha ba yun? So pwede natin din siya makuha using 1 over t, kasi nga sabi natin si frequency is the reciprocal of our period. And also, using the generator natin na formula for the frequency, we can use the Pn over 120 natin. Period naman, sabi nga natin reciprocal siya ng frequency, so we can assume or we can say na yung ating measurement na ginagamit for the period natin ay in terms ng seconds. Or kung in-expand natin siya, meron pa siyang kasunod na per cycle natin. So, measured in seconds per cycle yung ating period. So, parang ang ibig sabihin niyan, sa isang cycle natin, isang buong cycle, gaano katagal yung naging duration ng ating isang buong cycle na yun bago natin makomplete from the 0, positive, down to 0, back to negative, then back to 0. Gaano katagal natin na-complete yung ating mahiwagang period. Ayan. Ay mahiwagang cycle natin. Ano po? Gaano katagal? So, yun yung ating period. While yung ating frequency, ano po? Gaano karaming cycles yung na-complete natin sa isang fixed period. So, yun yung pinakaiba ng ating frequency at saka ng ating period. And sabi ko nga sa inyo, kung tayo ay magtitingin ng ating period, so mag-i-start tayo from
1 point to its end point ng ating cycle. So assuming na nag-start tayo ng 0, so ang ating isang buong cycle ay dapat ay magkaroon tayo ng positive half cycle at saka negative half cycle natin. Ano po? So mag-start siya ng 0, nag-positive half cycle siya. So dapat ay ma-reach muna din niya yung negative cycle natin para ma-assume natin na natapos niya yung isang cycle natin. Ano po? Yan. Or halimbawa, start tayo do sa pinaka-peak ng ating positive half cycle ng ating waveform. So dapat ay doon tayo titingin din sa ating pinaka-peak na susunod sa ating positive half cycle. Ano po? As you can see here, nag-start siya dito ng positive peak natin ng half cycle natin, bumaba siya ng 0, bumaba siya ng negative peak natin, then back to 0. So dapat saan siya matatapos? Eh di dun sa positive peak natin ng ating half cycle. Ano po? Yun po. And we also have the wavelength natin. So wavelength naman natin ay kung tinitingnan natin yung time duration natin sa period, yung haba ng ating duration in terms ng seconds, ito naman ay tinitingnan natin yung ating wavelength in terms naman yung haba naman ng ating wave. Ano po? Ng isang buong wave natin. So ito ay naka-meters, kilometer, ano po, ang ating wavelength natin. So wavelength ay in meters natin. We can find yung ating wavelength using velocity divided by frequency natin. And meron din tayong waveform kasi yung ating waveform natin ay may iba't iba siyang shape. Ano po? So it takes the shape natin into square waves, meron tayong sinusoidal waves, and meron din tayong triangular waves na may encounter dito. Pero ang aking clue na sa inyo, ano po, para kayo mabawasan ng sasauluhin, so you have to focus na lang sa mga formulas na gagamitin natin for the sine wave natin. Ano ba yung formula ng sine wave natin? So meron tayong max over square root of 2, maximum value over square root of 2 para makuha natin yung ating RMS value. At para makuha naman yung ating average value is gagamit naman tayo ng 2 over pi ng maximum value natin. So yun na lang dalawa yung inyong kailangan sauluhin sa waveform natin. Nakukuha? Huwag niyo na sauluhin yung ibang wave natin. Double check ko lang. Baka may napahalo sa exam. Wait lang saglit. Baka yung pa maging dahilan kaya hindi nyo na perfect ang exam. Nasaan ang aking exam din eh? Double check ko lang. Yan, wala talaga doon sa ginawa kong exam. Wala po tayong ma-encounter na triangular wave, half wave, trapezoidal, semicircular, square wave. Wala po. So, bawasan kayo ng sasauluhin ha. Basta meron na kayo sasauluhin, RMS value at saka yung ating average value ng ating sine wave, the frequency, period natin, dapat sa ulo nyo rin yung formula natin. So we have the different values in AC natin. So we have the maximum value natin. So maximum value natin is yung pinaka-peak niya from the positive at saka yung negative peak natin. Ano po? Peak to peak value naman ay di yung ating combination ng ating peak natin sa positive at saka yung ating peak natin sa negative. Or ang gagawin na lang natin is times 2 naman siya. Kasi kung ano yung naging peak natin sa positive, yun din yung magiging value ng ating negative peak natin. Yun nga lang negative yung sign yung ating nasa negative peak. Kaya pwede nyo siyang times 2. Kaya kung may 10 volts tayo na maximum value sa positive peak natin, so meron din tayo magiging peak to peak value dito na 20 volts since meron tayong 10 times 2 na value. Instantaneous value, siya yung ating value ng current natin at any given instant natin. Average value naman, the name itself, average value. So kung ano yung average ng ating lahat ng values natin over one cycle. Peak factor natin, tatandaan natin, ang ating peak factor is the ratio ng ating maximum value to the RMS value. Ano po? Peak factor equals sa maximum value over RMS
value. Ang pinagkaiba niya sa form factor natin, si form factor natin is RMS over average tayo naman. Or ang ratio natin ng RMS value to the average value natin. Then we also have the equation natin ng reference natin. So assuming na tayo ay lagi nasa reference ng ating pinag-uusapan ng ating sine wave or yung ating sine phasor. So ang ating magiging formula dyan or magiging equation ng ating sinusoid dyan is meron tayong gagamitin dyan for the current natin. So meron tayong I total, I with the reference of t natin or with respect to time natin ay equal siya sa maximum value, take note ha, maximum value ng ating current times sine omega t natin. Assuming na ang ating reference is starting at 0 degrees. Ano po? Yan. So instead na nilagay natin siya na plus 0 degrees, so tinatanggalan natin tong 0. Ano po? At kapag nagkaroon tayo ng phase difference diyan, ano po? Nagkaroon tayo halimbawa for example yung ating quantity is naging leading siya or naging lagging, so magdedepende siya sa ating magiging equation. So halimbawa nag-move siya, nag-lead siya ng 90 degrees. So halimbawa if leading by 90 degrees, by 90 degrees, ay di ang mangyayari sa ating equation is meron tayong plus 90 degrees. Pero if lagging naman siya by 90 degrees, so negative 90 degrees naman tayo. Nakukuha yon ang ating concept sa ating equation. At kapag ginawa natin siya, since nga tayo lagi nag-start ng ating 0 degrees, sa phasor natin, so ang ating magiging polar form ng equation natin ng ating sinusoid is meron tayong I natin, ayan, I sub m natin, bar angle, 0 degrees siya. Ano po? Kasi halimbawa naging leading siya ng 90 degrees, kapag if leading naman siya, if leading by 90 degrees, meron tayong bar angle 90 degrees. At kapag siya lagging naman ng negative 90 degrees, meron naman tayong bar angle negative 90 degrees. Nakukuha. At paano nga tayo magawa ng ating waveform diagram? Ang waveform diagram natin is pag positive tayo from the reference natin, ito yung 0 degrees natin. So pag nag-move tayo pakaliwa, positive or negative, siya po ay positive, yung ating magiging phi. At pag pakaliwa naman yung ating galaw ng ating phase natin, so yan naman ang magiging negative phi natin. So considering na yung ating 0 dito is meron tayo dito, halimbawa is Im sin omega t. So ang ating pakaliwa dito is meron tayong Im sin omega t minus phi. Tapos yung isa naman is meron tayong I sub m sin omega t plus phi. Goods tayo doon. Goods ba tayo? And kapag phasor diagram naman tayo sa vector natin, so kapag naman tayo ay, ito yung reference natin, sin omega t. Yan. Kapag tayo nag-move pataas ng ating angle, yan. Yan. Ang magyaring equation natin dyan is meron tayong Im bar angle positive theta. At pag naman tayo nag-move pababa naman dito, pa-clockwise tayo ng ating phi. So meron naman tayong Im bar angle negative phi. Okay tayo doon. Goods tayo doon. Okay. Tapos, ang ating lagging at saka leading, hindi na-discuss na rin naman natin. Ang ating leading at saka lagging ay naka-base siya. Anong magiging reference natin?
Kapag tayo ay nagtingin ng isang quantity natin, assuming na meron tayong quantity dito, halimbawa meron tayong V sub 1 at saka V sub 2. V sub 1 at saka V sub 2, paano natin titingnan si leading at saka si lagging? Titingnan natin ay magiging reference point natin. Kung tayo nag-reference tayo dito ng point sa ating V2, from 0 to positive, 0 to positive yung ating galaw. So ano yung magiging reference natin ng ating V1? So dapat ay 0 to positive din. Kung tayo dito magre-reference naman ng ating point dito, as you can see here, sa ating right side ng ating cycle. Kung ito yung V2 natin, yan, saan tayo magbe-base ng ating V1? Ibig sabihin, kung makikita natin is pababa na siya ng negative, pababa na siya na 0 from the positive peak back to 0. So, titingnan lang naman din natin is yung ating positive peak back to 0. E di itong kasunod na to. Ano po? E di ito na may magiging basis ng ating V1 para makuha natin yung ating magiging phase difference natin. At saka malaman natin kung sino ba si nag-lead at saka sino ba si nag-lag. Napag-iwanan at sino yung nangunguna. Okay ba tayo doon? Then, as we all know naman, ano nga ulit ang ating base nga sa ating discussion? Ang ating, saan yun? Using the trigonometric identities natin, masasabi natin na yung ating value ng ating sin omega t, sabi natin, cos sin natin, sine wave, is always lagging by 90 degrees. Meaning to say, napapag-iwanan daw si sine wave natin ng exactly 90 degrees. Napapag-iwanan nino, the cosine wave. Kaya makikita nyo dito sa ating figure dito, ano po, si ating cosine, yung kulay pula natin, is pakanan siya by exactly 90 degrees. From the reference point reference waveform natin na sine wave natin na nasa 0 degrees. From 0 to 90 degrees, ano po, nauna si cosine. Ano po, pero kung nandito yung ating given figure, kung nandiyan yung ating given figure, ito naman yung masasabi natin na this value, this quantity lags the sine wave by 90 degrees. Nakukuha. Yan. Napag-iwanan naman siya kung titingnan natin references sa sine wave. Ano po? Pero pwede rin natin siyang masabi, another statement na pwede natin sabihin, kung i-consider natin na reference yung ating cosine wave, meron naman tayo ditong yan. Meron tayo 180 degrees dito. Pwede naman nating masabi dito na quantity logs cosine wave naman, kapag sinabi natin si cosine wave, by 180 degrees. Or pwede natin sabihin si cosine wave leads the quantity by 180 degrees. Ano po? Okay tayo dito? And tatandaan natin kapag tayo nagsasummation naman ng ating mga phase or yung ating mga phasor, yung ating mga waveform. So you have to make sure na ano po, maalam kayo ng ating engineering mechanics. Ano po, maalam kayo mag-add ng polar form natin. Sabi ko nga sa inyo, pwede nyo siyang i-direct sa calculator na naka-polar form tulad ng ganitong sample natin. Yan. Yung 12 bar angle 0 natin, pinalas na natin sa 10 bar angle 30 plus 15 bar angle negative 65. Ano po? Yan yung maging final answer natin para may choice. Sabagay, may choices naman po, sir. Ano po, edi hanapin nyo na lang siya sa choices natin. Ano po, edi kung wala dyan is most likely mali ang sagot nyo. Ano? Mali ang sagot nyo or hindi. Dinouble check ko na yung aking pinapermang test paper. Nandun naman yung sagot lahat. Ano po? Pati yung tamang angle at saka yung sign, nandun naman. So, yun lang mga kailangan nyo. Maalam dapat kayo, tandaan nyo dapat yung mga formulas. Maalam kayong mag-complex number sa calculator. Next tayo sa chapter 2. Sa chapter 2 naman natin, ang tatandaan lang naman natin dito sa chapter 2 is yung behavior ng ating
Okay, start tayo dito. So, alamin natin ang ating resistance, inductance, tsaka si capacitance. And sabi ko nga sa inyo, kapag meron tayong inductance, inductor, at tsaka meron tayong capacitor sa ating circuit, ano po, kapag yan ay nasa AC circuit natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na reactance. Kapag may inductor tayo, meron tayong inductive reactance, nakukuha natin siya sa formula natin na 2 pi FL or omega L, at nakukuha naman natin yung ating capacitive reactance kapag meron tayong capacitor using 1 over 2 pi FC naman at 1 over omega C. And since may reactance tayo sa AC circuit, meron din tayong resistance. Ang combination ng dalawa nating resistance at saka reactance natin is meron tayong makukuhang impedance naman. So it can be either positive or negative yung magiging reactance natin. Sabi ko nga sa inyo, kapag meron tayong impedance na meron tayong rectangular form na R plus or minus JX natin, R plus or minus JX natin, ang ating positive dyan ay ano nga siya? Kapag positive JX siya po ay inductive. At kapag po ay minus, siya po ay capacitive. Ano po? At kapag change natin siya into polar form natin, edi meron tayo dyan makukuha na Z magnitude natin ay meron siyang angle na positive or negative theta. Positive theta siya kapag positive Jx yung ating rectangular form or inductive siya. At kapag capacitive naman yung ating nakuhang circuit natin, so meron naman tayo dyan negative Jx, so meron din tayo magiging negative angle dyan. And also yung theta natin dito sa polar form ng ating Z, ano po, yung theta natin dyan, yan yung ating ginagamit for the power factor natin. So, pwede natin siyang gamitin for the power factor natin. Ano po? So, kung may given tayong power factor natin na halimbawa 0.7 laging, so pwede natin makuha yung angle natin ng ating impedance using arc cosine ng power factor natin. So, saan ba nakuha yung ating arc cosine ng power factor? Using impedance triangle natin na meron tayong Z, R at saka yung ating X natin. Si R natin siya yung real number, X natin siya yung imaginary number natin, yung ating Z siya yung ating hypotenuse. Or siya yung ating resultant ng ating R at saka yung ating X. And meron tayo ditong conductance, meron din tayong susceptance at saka meron din tayong admittance, which is yung ating admittance, combination siya ng ating susceptance at saka ng ating conductance. Si conductance, reciprocal siya ng ating resistance. Si susceptance, reciprocal naman siya ng ating reactance. Parang meron ata akong nakasamang ganito sa exam, isang problem. Ano po? So, dapat alam nyo kung paano kukuha yung ating admittance. At alam nyo dapat din yung units natin, ano po, ng ating admittance. Siya ay naka-mho or Siemens. Power na tayo sa power natin sa AC circuit natin. Recap lang natin. We have 3 types ng ating AC power. We have the real power, the apparent power, and we also have the reactive power. The unit for the real power natin that we are using is meron tayong watts. Ay, sorry. Oo nga, tama. Watts. Meron tayong watts na ginagamit for the real power natin. For the apparent power natin is nagamit tayo ng volt ampere. So, meron tayo ditong watts. Meron tayo ditong volt ampere. At yung atin namang si naka-imaginary natin, meron naman tayo diyang magiging volt ampere reactive or meron tayong reactive volt ampere or meron tayong VAR. Ano po? Reactive volt ampere. Yan. Tapos sabi ko nga sa inyo, yung theta nyo rin na makuha dito sa power, same lang man din yan ng theta na makukuha nyo sa impedance. Ano po? Ng ating overall circuit. Yan. Kung paano nyo ginagawa yung complex number natin, so kung paano natin kinukuha si magnitude, paano natin kinukuha si angle, so gagamit lang tayo ng SOHCAHTOA, gagamit lang tayo ng square root of the x squared plus y squared natin, which is in this condition or this scenario ng ating power. So ang ating power, real power siya yung P, and yung ating imaginary power na rin or yung reactive power natin siya yung ating Q. Kaya para makuha natin siya, gagamit tayo ng ating tawag dito,
Yung ating S ay equal siya sa square root of P squared plus Q squared. Ano po? Power factor, so meron tayong unity power factor which is PF is equal to 1. Laging power factor natin is siya ay power factor natin below 90 degrees and above 0 degrees. From 0, hindi siya from 0. Above 0 degrees but less than 90 degrees yung kanyang angle. And ano po, normally, ang ating laging power factor is considering na meron tayong series RL or inductive loads tayo. Ano po? And kapag sinabi natin laging power factor, ang pinag-uusapan natin dito is si current, ano po kaya siya naging lagging? Ano po, si current ay napag-iwanan ng ating voltage. So the current lags the voltage by an acute angle theta. Hindi pwede natin siya sabihin na siya ay 0 degrees kasi kapag 0 degrees yung ating phase difference between the current at saka voltage, siya po ay unity power factor. Ano po? So dapat is ranging siya above 0 degrees but less than 90 degrees. At kapag naman siya ay current naman ang nag-lead sa ating voltage, diyan na papasok yung ating leading power factor which is series RC naman siya and we have capacitive loads naman natin. And last natin, zero power factor. Kapag yung ating voltage and current naman daw is out of phase naman siya ng exactly 90 degrees. So ito ay papasok naman kapag meron tayong ideal inductor or ideal capacitor. Kapag ideal inductor tayo, ideal inductor natin, ano masasabi natin dito? Ang mauna daw natin is meron tayong current natin dito. Ang ating voltage ay na dito po. Leading siya ng exactly 90 degrees. While yung ating ideal capacitor naman siya, ideal capacitor natin, baliktad naman siya. Yung ating namang current naman is siya naman yung ating leading by exactly 90 degrees compare sa ating voltage. Malinaw ba yung ating capacitor tsaka yung ating inductor na behavior niya sa ating AC circuit? Yeah. Tapos ito na yung mga formulas na ginagamit natin for the real power, active power, tsaka apparent power. Naturo ko naman sa inyo yan. So dapat alam niyo yan sa puso at sa diwa niyo. Ano po? Next tayo. So yan naman, ito naman yung mga combination lang naman ng ating RLC based sa mga behavior ng ating resistor, capacitor, at yung inductor natin. And next tayo, power factor correction tayo. Ay, parallel muna pala. Ang parallel natin ay kung paano kayo nagpa-parallel sa DC. Ano po, yun lang naman din yung ginagawa nyo for AC. Yun nga lang, naka-complex number tayo. Kaya nga, aking sabi nga sa inyo, ay suggest ang gamitin natin sa calculator is naka Z1 raised to negative 1 plus Z2 raised to negative 1 plus hanggang Zn raised to negative 1, then i-raise to negative 1 nyo. Yun yung nagiging common mistake ng ating pagkuha ng parallel. Minsan nakakalimutan itong negative 1 para makuha yung ating total impedance natin. Ano po? Yan. Tapos, power factor correction natin. Ang tatanda lang naman natin dyan is kino-correct lang natin yung power factor natin. Bakit? So, sabi nga natin, pagtaas ng ating angle, as you can see here sa ating figure, ito yung initial natin, theta 1 natin. Initial natin is malaking angle niya. Kapag malaki yung angle natin, mataas yung, hindi siya mataas. Pag mataas yung ating angle, ano po, ang mangyayari dyan is mababa ang ating power factor. At kapag mababa nga yung power factor natin, mababa yung efficiency ng ating system or yung ating circuit. Ano po? At kapag mababa yung ating angle naman, mataas naman yung ating power factor. Ano po? Which is, kapag malapit siya sa 1 yung value ng ating power factor, mataas yung efficiency niya. Halimbawa, for example, meron tayong 0.9 power factor. It means na meron tayong 90% efficient na circuit. Kung meron tayong 0.6 power factor, so meron tayong 60% lang na efficiency ng ating circuit. Kaya ang goal natin is mapataas yung ating power factor. So para mapataas yung power factor natin is pabababain natin yung ating angle natin. Ano po? Pabababain natin yung angle natin. So paano natin mapapababa yung ating angle? So kailangan natin magdagdag or magparallel ng capacitor. So kasi yung ating capacitor is always leading, ano po? So mapapataas natin yung ating power factor. Ano po?
Yan. As you can see here, since meron tayong magiging additional na power factor na, ng ating additional na Q natin, ito yung Q natin na idadagdag, QC, yan. Mapapababa natin yung magiging Q natin na final, Q2. Initial natin is meron tayong Q1. At kapag malaki nga yung Q1 natin, ano po, edi nalaki yung angle natin as you can see here. Pagtaas ng ating magiging Q1, ano po, paglaki ng magiging angle natin. Pagbaba ng ating Q1, pagliit ng ating magiging angle. Ano po? Yan, pag kinompare natin. Kaya ang goal natin is kailangan natin pababain yung magiging Q natin. Ano po? Pababain natin si Q. Para mapababa natin dyan, edi gagamit lang tayo ng formula na ginagamit natin using QC ay equal siya sa Q1 minus Q2. Yan yung goal natin. Makuha natin yung magiging Q2 natin na mababa. Ano po? So, para makuha natin dyan, meron tayo dyan magiging, using SOHCAHTOA, meron tayong P1 tangent theta 1 minus P2 tangent theta 2. And sabi nga natin, since parehas na naman yung ating, from this given triangle natin, meron tayo ditong initial P, meron tayo ditong magiging theta 1, ito yung magiging theta 2, ito yung ating Q1, ito yung ating Q2. So as you can see here, parehas lang sila ng P natin. Parehas lang sila ng P, kaya pwede natin masabi na yung ating QC ay equal siya sa P tangent theta 1 minus P tangent theta 2. At pwede natin ilabas yung P, meron tayong P tangent, tama. Tangent theta 1 minus tangent theta 2, which is, ang sabi ko nga sa inyo, yun yung ating tinatawag na QP tan-tan. Tangent theta 1 minus tangent theta 2. Or parang tatandaan nyo, yung tangent initial natin na angle minus final angle natin. Ano po? And last natin, resonance tayo. Sa resonance natin, ito yung mga formulas natin na gagamitin dito. At sabi ko nga sa inyo, meron tayong formula na ginagamit kapag meron tayong quality factor na mataas or equal siya sa 10. So, pwede natin makuha yung ating resonant frequency natin using, hindi siya resonant frequency. Yung ating omega 1 at saka yung omega 2 natin, yung half power frequencies natin. So, pwede natin siya makuha using omega 0 or yung angular frequency natin plus or minus bandwidth divided by 2. And yun lang naman yung magiging coverage ng ating examination. May questions ba kayo? So, kukunti lang ang ito lang medyo marami yung sasauluhin. Yung sa resonance natin na formula. Ano po, choose your poison na lang. Kung sasauluhin nyo yung buong formula ng W1, W2, pero parang siya, double check ko siya sa problem. Sa exam, kung ilang problem siya. Or ipaparaya nyo na. Paparaya. Gusto ko sa reperfect ang exam. Ganyan ako kagaling. Kailangan ko siyang i-perfect. Ayan. So, clue. Isa lang naman yung ating problem na hinahanap si either omega 1 at saka si omega 2 or yung ating half power frequency. Po? Pero may mga problem tayo dun sa exam bukas na hahanapin si quality factor at saka yung resonant frequency. May question ba tayo? Kaya ba makapasa sa exam bukas? Dapat lang makapasa bukas kasi kung hindi nyo ma-ensure na nagets nyo yung concept ng ating mga reactants, ng ating mga inductive, capacitive, ako na magsasabi sa inyo, mahihirapan kayo sa midterms. Kasi ang midterms natin is, hindi lang siya simple na series at saka yung parallel natin na RLC, pwede tayo mag-mesh, nodal, so hindi siya isang loop. Meron tayong 2 loop, 3 loop na gagawin. Kaya dapat alam nyo na kung paano kinukuha si mga RLC natin. So, may question ba kayo? So, kung wala kayong question, magpalakpakan nga kayo sa ating palakpak reacts. May tanong, paki-sad face.
Yes, may tanong si Frances. May tanong mo si Frances? Si Frances Sarah? Wala po sir, napindot lang. Nasa si Miss Minchin. Sir, Yes. ilang decimal places po para po sa lab 1? Sa lab 1 po ay dalawa lang. Dalawa lang. If I'm not, dalawa lang sabi ko. May nagtanong sa akin kahapon. Parang sabi ko yung dalawa lang. Yes, Maria. Clara. Sir, hahabol lang po sa attendance. Habol na lang kayo next sem. Sir, late lang po. Oo, late nga. Okay lang yan. Bawi na lang next time. Yes, Arconada. Sir, paano po pag naging 3 na po yung sa amin eh. Like, ano daw? Ano daw? Na-compute nyo na tapos 4 decimal lang ginamit nyo? Ang ginamit po namin ay 3. Okay lang, wag lang iisa or wag lang walang decimal. 2 or more. The more the better. Yes, Angeli. Sir, regarding po dun sa na part, gagawa po ba kami wait lang, ng another table? Saan daw? Indicated po kasi sa procedure na kailangan po ng impedance, comparison po ng calculated at measured po. Ano po yung gagawa na lang po kami ng another table, sir? Wait lang. Hanapin ko lang yung binigay kong activity sa inyo. Parang tinanggal ko siya. Hindi ko ba tinanggal yon? Yung Hindi niyo po natanggal, nakalagay po sa Sa 1B or 1A? Parang wala sa 1A, di ba? Pareho ata po. Wait lang po, double check ko po. Nasa 1B po, sir. Nasa 1B. Yung sa parallel po. Na ba yung lahat? Nakapagsulat na ba lahat? Meron na ba lahat sila nung nung ating application? Sino na nakatapos sa application natin? Taas ang kamay, gayway. Tapos na? Sina Princess? Yes po, sir. Yan. So, pwedeng hindi nyo na siya gawin. Hindi ko wala siya natanggal sa 1B. Sorry na. Pwedeng wala na siya sa ating laboratory. Kung naman, kung hindi pa nasusulat ni na Princess, kahit pa paano naka-safe naman ako doon. Ko nasulat, bibigyan na lang natin sila ng consideration na additional points. Kung kayo maglalagay ng application natin, kayo maglagay. Pero kung hindi, okay lang. Wala naman siyang relevant deductions sa ating problem. Kasi ang tanong is impedance, blah, blah, blah. Kasi kayo yung gagawa mismo dito ng inyong parallel RC circuit. So kung kayo ang gagawa, kayo magpo-provide ng inyong sariling given. Ng inyong R at saka ng inyong C. May questions pa ba tayo? Yes, Frances Sarah. Sir, sa conclusion po, individual po o group na? Group na siya. Make sure lang na yung ating content ng ating conclusion is based on your own words. Based on your own words. Hindi ko dapat makita na may mga furthermore dyan, however, whatsoever. Yan. Use your own words para lang makita ko kung paano kayo mag-explain ng inyong sariling naging experiment. Wag nyo na siyang i-try na i-convert sa i-chat GPT niyo na change this paragraph into a more more presentable paragraph for a laboratory experiment. Wag na. Kung ano yung nabuo yung paragraph, yun yung ilagay nyo. At mas mataas pa yung binibigay ko ng mga points para doon sa mga ganong words. Kung yun kita kong galing talaga sa inyo. Sir, kasali po ba ang peak factor at risk factor? Yes po. Apo. Parang nagtanong pala si Jillian kanina pa. Ayan. Hindi ko lang sure, Hindi ko lang sure kung si peak o si form yung nakasama. Mahalin doon sa dalawa yung kasama. Si form at saka si peak. Kasi nilimit ko yung ating mga tanong into 20 questions na relevant sa mga susunod nating topic. Yung majority na kailangan talaga natin is doon nakafocus yung ating mga tanong na multiple choice. Yes, ano pa ang mga questions natin?
Sino pa may mga tanong? By the way, rules natin sa exam bukas, walang magtatanungan. Ako na nagsasabi sa inyo, kapag ako may nakita talaga nakalingon sa katabi nyo, huwag na kayong pumasok sa mga susunod na, hindi, kaya pa naman. Kasi 15% pa naman siya. Pwede pa naman kayong bumawi ng midterms at finals kapag nahulihan ko. Pero pag sa finals ko nahulihan, sure na kayong ligwak kayo, 20%. Huwag kayong magse-cellphone, magkokodigo. May kilala pa naman ako sa batch nyo. Nasa section nyo ba yan? Parang wala naman. Wala. Yan. Parang wala naman akong nababalitaan na mga students dito na mga nagkokodigo. Please make sure na walang mga nagkokodigo, may mga papel, may mga cellphone, tatanungan sa katabi. Lahat ng gusto nyong itanong ay sa akin yung ilapit. At kapag tapos na kayo, di pwede nyo na siyang ipasa para ma-make sure lang na iwas kayo sa cheating. At kayo naman malalaki na alam nyo na tama at mali. Mas magaling na pumasa dahil sa kabutihang asal kaysa pumasa dahil may ginawa kayong ibang dapat hindi gawin. Kaya naman pumasa ng kahit hindi nag-cheating. May questions ba tayo? And yung pinapadala ko ruler, protractor, ballpen na red. Red. Magdala na rin kayo siguro ng red ballpen para in case halimbawa sa inyo kung napachekan yung modified true or false. Para kung tinenchekan ko ng 1 hour para sa break. Para multiple choice at saka yung drawing na lang. Magdala na kayo ng red ballpen isa-isa. Then, kulay blue or green. For the isang blue, dalhin yun, magdala na rin kayo ng separate. Isang blue at saka isang green at saka isang black. Black, green at saka blue. Black, green at blue. Wala naman tayo floor waxan sa sa machines lab. Red, black, blue at saka green. Make sure kapag kayo ay hindi sumunod na nakalagay sa direction natin sa third part ng ating exam, yan. Kasi kayo lang, dadalawa kayo, tatlo or 5, hindi kayo nakasunod sa direction. So, hindi ko kayo i-consider as tama kahit tama yung inyong drawing. Po? May questions pa ba? Kaya po bakit nga ganyan? Pero pinagdadasal ko din, sabi ni Luigi, Kaya po mga bagsak, hindi po nandadaya. Ayos. Yung pagdadasal natin yung makarma yung nakakapasa pero nandadaya naman Bahala na si Papa G sa kanila. Huwag lang silang matsimpuan na ako makakita sa kanila. Yan. Baka sila ma-extend ng 1 year ulit. Yun lamang. May tanong pa ba? Kung wala na kayong tanong, so since ay hanggang 7 PM pa naman dapat, pakitapos na, paki-coordinate sa mga kagrupo nyo since ay mga nasa bahay-bahay lang, paki-coordinate ng inyong mga gagawin sa mga kagrupo nyo, sa group leader nyo, para tayo kahit paano fair yung ating sharing ng ating mga distribution ng ating gawain sa laboratory report. Po? And if meron naman kayong ipapakonsult, so available naman ako hanggang 7 PM. Kung wala na kayong tanong, so good luck. Pwede na rin kayo mag-review for our exam tomorrow. Kindly prepare nga pala yan, pwede na rin kayo, sino nga ulit to? Si Faith na lang ulit yung magko-collect ng ating bayaran. So hanggang bukas lang siya before ng exam yung bayaran natin, 14 pesos. Po? So 9 pages yung ating exam. Yan, 14 pesos yung babayaran. Yun lamang and have a great day po sa ating lahat. Paalam po.